Sa mga manggagawang arawan ng sahod, magandang balita ang mungkahing 100 pisong aumento na gumugulong sa Senado. Pero babala ng grupo ng mga negosyante, baka magmahal pa dahil dyan ang mga bilihin. Ang panukalang aumento pinulsuhan sa Barangay Saksi ni Jamie Santos. Barista sa isang coffee shop si Dexter. Ang kanyang sahod, iniaambag daw niya sa kanyang mga magulang. Sa kabila ng kanyang pagbabudget, kulang pa rin daw ang kita. Kailangan po talaga nating taasan, ma'am, kasi po sa panahon ngayon, ma'am, ang dami na rin pong mamahaling bilihin po. Kaya kailangan po talaga taasan, ma'am. Ang food crew namang si Aljon may sariling pamilya na. Todo kaya daw siya para maibigay ang mga pangangailangan ng 4 na taong gulang niyang anak mula sa gatas at diaper. Ngayon po mahirap po, tumataas po yung mga bentahan, mga bilihin. Kaya po dapat itaas po tayo ng onting kahit pa paano. Kagabi, inihabol ng Senado ang pagpasa sa ikalawang pagbasa ng panukalang 100 peso daily minimum wage increase sa pribadong sektor sa bansa. Ngayon kasi, nasa 610 pesos ang minimum wage sa Metro Manila. Mas mababa naman ang sahod sa ilang rehiyon. It's time to help our workers, ating mga manggagawa sa mga panahon na yun na napakataas ng presyo ng bilihin at ng mga basic utilities. Sa Kamara, matagal nang nakabinbi ng mga panukalang dagdag sahod. Binabalanse raw ng mga kongresista ang interes ng mga negosyante at manggagawa. Kasi pag tinaas natin yung sweldo, dapat nun kaya ng ating mga negosyante. Sa Pilipinas, 98 to 99% of the business sector are MSMEs. Maliliit na negosyante. Nakukulangan naman ang partido ng mga manggagawa sa 100 pisong aumento sa sahod. Kahit na dagdagan mo na 100, naka-recover lang ang purchasing power na 610 sa inflation ngayon o sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Ang Employers Confederation of the Philippines o ECOP pumalag sa panukalang 100 peso daily minimum wage increase. Okay lang yan, yung 30 pesos to 60 pesos na increase, kaya yan. Pero yung 100, kung catastrophe yan. Kung ipapasa raw sa mga consumer ang dagdag gastos, domino itong makakaapekto sa iba pang bilihin. Ayon pa sa ECOP, sa 52 milyong nasa labor force, 5 milyon lang o 10% ang makikinabang sa panukala. Habang ang 90% nasa informal sector, gaya ng mga mangingisda, magsasaka, ambulant vendors, PUV drivers at mga nasa construction na walang employer. Walang makukuhang aumento sa sahod. Binabalanse kasi sa may mga pagkakataon po na hindi napaghandaan o kaya nagkaroon ng biglaang karagdagan, meron po talaga naman yung epekto sa atin pong employment level, inflation rate, ganun din po sa tinatarget na GDP growth. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.